Bagong araw mga kabrid, let's go mga kabrid. So ito, magpapakita tayo ng repairs and syempre pag-aalaga ng manok sa ating munting backyard. Paano natin naibibigay ang tamang pag-aalaga sa ating mga manok. So this time mga kabrid, magagawa tayo ng mga replacement sa flying pole ng ating mga alagang manok. Yung mga flying pole natin yung nakaraang taon, luma na. Papalitan natin ng ganito kabrid. Tapos syempre, samahan natin yan. Pero bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo mga kabrid. Let's go! Ganito yung style niya, no? Ito, ikakabit natin to dun sa sa tubo. Tapos yan, no, mayroon ng kabitan ng wire. Ayusin natin yan. Ito yung magiging bago nilang liparan ng manok or flying pole, flying pin mga kabrid. So mayroon tayong ditong tatlo. Ayan, tatlong piraso. Gagamit tayo ng alambre, guma. Yung pinagupit-gupit natin na guma mga kabrid, ayan, mga pangtali natin. Saka natin siya i-alambre para doble tibay. So, kagaya nito mga kabrid, para maibigay natin sa manok na ito ang tamang pag-aalaga at mas maayos sa pag-aalaga mga kabrid, i-repair natin ito. Itong kanyang paliparan kabrid. Papalitan natin yan ito. Tapos ayusin natin para maging matibay kasi galaw-galaw siya. Ayusin natin yan, itatali natin dyan sa tubo. Tapos pagagandahin natin. So let's go mga kabrid. So let's go! It's voice overtime mga kabrid. Hindi tayo makapagpakita ng habang nagsasalita tayo habang gumagawa mga kabrid kasi mahirap yon. Matinding nila lang yung mga kabrid. So ito mga kabrid, makikita nyo mga kabrid ang pag-repair natin sa ating mga flying pole. Yung mga nakaraang taon nito, syempre mga gagalaw-galaw na, mga jujulok-julok na yung mga bakal-bakal dyan, mga alambre ba, medyo wanglo na sinasabi or maluluwag na. It's either baka makaapekto na yan sa development ng ating mga alagang manok kasi nagsiswing-swing ng mga yan baga. So wanglo na kung sinasabi, kailangan na natin ng replacement para yung development ng ating mga alagang manok pagdating sa physical nilang pangangatawan is maayos-ayos mga kabrid. Ibigay natin ang best natin. Kahit isa tayong backyard breeder, wala tayong sapat na kakayanan mga kabrid. Ang pag-aalaga natin sa manok ang siyang may pagmamalaki natin bilang breeder. Kasi kung ano yung po natin ginagawa sa ating mga alagang manok, yun po ang magiging itsura nila. Kung maalaga tayo, malulusog ang alaga natin. Makita nyo yung manok natin na yan mga kabrid. Mabait yan siya. Itamo kahit pinakawalan ko siya dyan mga kabrid, andyan lang yan siya, nangihingi na ng pagkain siya kasi oras na ng pakainan, alas 4 na mga kabrid, kaya andyan lang siya sa paanan natin. Hindi to pala away mga kabrid na manok na to. Sabi ko nga sa kanya, benta natin to kasi pampalit natin ng pagkain para makasurvive sila. Biglang bumait siya mga kabrid, biglang bumait. Sabi ko naawa ako sa alaga kong manok pag yung mawawalay sa akin dahil lang sa pangangailangan natin. So sabi ko sige, magpasting na lang tayo, 2 times a week tayo mag 1 day meal, sakripisyo lahat kasi wala nga tayong sahod sa YT. So sana naman matanggap tayo ulit or ma-approve ulit tayo para kahit papano medyo makahinga-hinga tayo ng medyo kaluwagan sa ating bablog. Gagawa ng video, sisipagan ulit natin, tapos babaguhin natin ang mga mali nating ginagawa sa pag-upload ng videos mga kabrid. So ayan mga kabrid, andyan lang yan siya. Napakabait nito mga kabrid. Ang pitso po niyan is may diferensya, may alon-alon siya, yung parang may alon-alon. Ang sabi naman ng kaibigan ko or kapitbahay natin, sinyal daw yun, maayos daw yun. Maayos naman to maglaro mga kabrid. Medyo talagang maganda bumigay ito ng manok na to. Parang sabi ko, bakit ganun? Kung sino may diferensya, yun tulong maayos sumayaw. Sabi niya, hindi, wag mong alisin yan kasi may sinyal yan. Sinyal yan, bihira yung may alon-alon na manok o yung pitso. So parang may alon siya kabrid. So napakabait nito mga kabrid. Sabi ko, ipinost ko ito kasi ibenta natin ng 2K para may pambili tayo ng mga pagkain ng manok. So naawa naman ako kabrid. Parang mahina talaga ang loob ko pag yung mga alaga mong hayop, yun yung pinagpaguran mo talaga ng todo. So ayun mga kabrid, ang kalagayan niya ngayong natapos na tayo, tapos yung dati. So ayan siya kabrid. Maganda-ganda na yung kalagayan niya. Ito yung dati niya ngayon ito na siya kabrid. So medyo maganda-ganda kalagayan niya kabrid. So ayan, ganda. Ayan, sana mas matibay yung hindi nasisira kasi nasisira nila yan
Yan. Let's go. So, subukan natin tong palitan pa na ito na isa na to. Ito, isa na to. Palitan pa natin yan, kabrid. Let's go. Ang haba ng tuka nito sa itaas. Ano, ang haba ng tuka niya, kabrid. No? Lagpas-lagpas ang tuka niya. Yung tuka niya sa unahan, yung sa ibabaw, napakahaba. Hindi siya makakain ng maayos. Pero maganda naman ang katawan niya, mga kabrid. Nakakain naman siya. Nangayayat yan dahil sa ganyang sitwasyon niya, oh, hindi siya makakain ng pagkain ng maayos, kabrid. Sobrang haba ng tuka niya sa unahan. Ayan, oh. Haba ng tuka niya sa unahan, kabrid. Ayan, oh. So, ayan. Kamukha to nung isa. Ito. Kaso ito may palong pa. May palong pa siya. Ito yung kamukha niya. Yan. Sana. Let's go. So, let's go! Pangalawa na natin, mga kapatid. Pangalawa na natin TP na re-repair, mga kapatid. Ito yung kakambal nung isa doon. May kaibahan yan ng dalawa sa pag-uugali. Kasi yung isa, mahilig sa baba. Laging nasa baba siya. Ito naman, gustong-gustong laging na umakyat sa taas. So, parehas sila. Ang diferensya nitong isa na to, mga kapatid. Isa, napakahaba ng nguso, mga kapatid. Yung sa ibabaw niyang tuka, mga kapatid, isa lagpas-lagpas. Tinitingnan ko nga siya. May nagmamasdan natin isa. Kala ko maapektuhan yung pagkain niya. So, hindi naman nagbabagong pangangato, mga kapatid. Sabi ko, pag in case na mangayaya to dahil sa nakikita nating hirap siya makakain kasi sobrang haba ng sa ibabaw, isa, gupitin natin yon para matulungan natin siyang makakain ng maayos. So, titingnan-tingnan pa rin natin yan. Lagi naman akong nandito, nakamonitor sa mga alaga nating manok. So, ayan, mga kabrid, tsaga sa pagre-repair, mga kabrid. Replacement, pag may oras, hindi ako gumagawa ng mga bagay-bagay na yung pangkalahatan, mga kabrid. Kung ano lang yung kakayanan ng materyales, kagaya nung nakaraan, nakagawa tayo ng 3 TP, yung pang-repair, ayan, i-replace na natin dyan. Tapos gagawa na naman tayo, maghanap na naman tayo ng mga magagandang kahoy. Kasi kailangan natin ng tibay. Hindi rin maganda pag sobrang ganda ng gawa mo tapos pag nabasa, julok na, nabubulok na, wala na, sayang ng pagod mo. Kaya kailangan talaga quality. Quality ang gawin nating kahoy. Kailangan matibay. Tapos gawa na natin ng mga sabitan yan, mga kabrid. Tuloy-tuloy lang tayo. So ito, makikita nyo, mga kabrid, pinagtsatsagaan natin. Pagmamahal po ito sa manok. Pag-aalaga nga, kaya nga pinalitan natin ang pangalan natin na parang may pagmamahal, GPC Rooster Care, dahil lahat ng ginagawa natin dito sa ating video isa tungkol sa pangangalaga natin at kung paano natin inaalagaan ng manok natin ng mga pagmamahal. Pag yan na hindi ko natapos na isa na yan, mga kabrid, ako din mahirapan kasi pag hindi ko natapos yan na dalawa lang, kasi 3 yung papalitan, pag dalawa lang ang nagawa ko, hindi rin ako makatulog dun sa isa na yon. Kaya sabi ko, anuhin na natin, isirutin na natin para itong hilira, itong cording area natin, mayroon tayong walang pangamba, mayroon tayong lakas ng tibay ng na naibibigay natin sa mga alaga natin ng tamang pag-aalaga, mga kabrid. So ayan, kinabit na natin ng yung ating bumili tayo sa mga tropa natin ng internet cord, yung may bakal yan, kaya napakatibay niyan. Internet cord, yan ang kinakabit natin, pina-place natin. May dumaan, mga kabrid, si Commander. So ayan, kapatid, makikita mo ang pagtsatsaga, mga kapatid. Pagmamahal, maraming salamat sa inyong sa mga na mahihilig sa manok. Ito, magiging tropa tayo. Kung ikaw ay mahilig sa manok, pag-aalaga ng manok dito sa Pilipinas, mga kapatid, welcome, magiging tropa kita. Ito, pagmamahalang sa ang pinapakita ko. Hindi tayo dun sa mga wawawi, yung may mga sinasabing kagalingan ka, supirang ka, hindi ho. Ito, daily viewing of backyard ideas. GPC Rooster Care, it's all about care of a rooster, mga kapatid. So yun na, mga kapatid, dalawang nagawa natin. Ayan na sila, ang ganda, kapatid. Ayusin na lang natin yung lagayan ng pakainan niya. Yeah, tayong-tayo ba? Kagaya nito, yung pakainan niya isa tayong-tayo din. May mga butas yan sa ilalim para hindi mag-stagnant ang pagkain ng manok. Yung mga tubig ba? Kasi pag may tubig ang pakain natin with feeding tayo tapos walang butas sa ilalim, may stuck yung moisture ng pagkain natin ng manok sa cup. Kaya kailangan may butas yan sa ilalim, kapatid. May mga butas sa ilalim. So ayan na siya, kalagayan niya, kapatid. Ito naman yung isa, yung kakambal niya, ginawa din natin. Ayan. Ito si Milsims Gray natin, kabrid. Meron na to, maayos na to. So, magpapakain na ako ng manok. Ayun, mayroon pa tayong isa na hindi pa naayos. Ayan. Ayusin din natin yan.
So let's go mga kabrid. Pangatlo na to mga kabrid. Papalitan na natin ang TP ni Boston Black na spangled mga kabrid, yung kaliskis ahas mga kabrid, yung kabilaan 7 bakod ang kaliskis niya. So ito mga kabrid, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat pala sa mga patuloy na sumasabay at sumusuporta. Welcome po kayo lagi sa aking munting paglalathala ng mga videos. Para po ito sa mga kaibigan natin na mga nagsisimula pa lang sa pagmamanok, para ito sa mga mahihilig na manok na magiging pastime nyo ang panonood ng mga ganitong klaseng video kung paano natin inaalagaan ang ating mga manok, game birds, game fowls sa ating munting backyard mga kabrid. Paano natin sila yung pinapaigi or will develop bilang para maging isang mabait na manok mga kabrid. Kasi yan mga kabrid, ang mga manok natin is may mga matataas na antas ng aggressiveness na sinasabi. So yun ang trabaho talaga natin, paano natin sila i-transform bilang isang mabait na manok at paano natin sila iniingatan mga kabrid. So let's go. Andyan siya sa baba. Ako naman is tuloy-tuloy lang dito pagkot-kot kasi ang baba niyan may mga nakabaon na kable, may mga nakabaon na bakal. Ibabaon natin ng malalim na malalim, tapos mayroong pasukan ng tali para kahit papano hindi nila na bubunot mga kabrid, kasi may kalakasan po ang mga manok pagdating sa pakpak nila. Pag lumipad po yan, mahina-hina ang nakabaon sa lupa, kuha po yan at maaabot niya na yung katabi niya mga kabrid. Antimano, lahat yan gustong maging alpha, lahat yan gustong maging hari sa backyard. So yan ang iniingatan natin kasi losses yan mga kabrid. Yung pagpapalaki mo mula sisiw, mula itlog sa kanila, tapos makakabitaw lang, maabot niya yung isa. Nako po mga kabrid, aray ko, talagang magkakaroon ka ng mga expenses pagdating sa mga gamot. Pero sa awa ng Diyos mga kabrid, hindi naman tayo, kasi tayo full time sa pag-aalaga ng manok. So tuloy lang. Ito malapit na tayo magpakain mga kabrid kasi alas 4:20 na. Dinidelay ko ang pagpapakain sa hapon mga kabrid kasi minsan nadidili ako sa umaga. So ang cycle ng panunaw ng manok is nababalance natin pagdating sa umaga, kasi minsan 8 tayo nagpapakain mga kabrid kasi ang dami pang inaayos, ang dami pa, i-monitor pa natin yan, tapos sa gabi nagbabantay pa tayo mga kabrid. So ayan sabi daw, kinagat na mga kabrid. Let's go kabrid. Tinapos na natin. Maganda-ganda ng kalagayan nila kabrid. Ayan inayos na rin natin ang pakainan nila mga kabrid. Ayan na siya mga bagong patungan para mas maganda ang flying pool natin, mas healthy ang mga alaga natin mga kabrid. Ayan. Yes, maayos ang flying pool niyan, yung apakan nila mga kabrid, ayos. Ayan yan, ayun pa yung isa kabrid. Mahilig siya sa baba, ito mahilig sa taas kabrid. Tara, magpakain na tayo ng manok mga kabrid. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. Hanggang dito na lang kabrid. Let's go. Live and breathe with peace in your eyes. GP's easy for the rest of their lives.